beloved Boss Mike Cervera. Alam nyo gusto ko maging real talk dito, no? At gusto ko maging balanse. Hindi ako masyadong naging masaya sa performance ni Abante. Ano po, buti na lang talaga si Meme Pebbles nahuli. Kung hindi, mga kababayan, parang parang, alam nyo yun, okay naman yung mga sinasabi ni Kong. Oo, may tama naman. Kaya lang kasi mas hinayaan nila na mas malakas pa yung boses nung hindi naliligo na babae. Dito ba? Hinayaan nila ng hinayaan na mas malakas pa yung boses Kahit na mali-mali na yung sinasabi, pero hindi nyo mga kababayan gusto nila maging tama yung mali. Pwede ba naman yun? Paano ba na maging tama yung mali? Na kapag ka daw nagmura ka sa social media, tama daw yun. Kapag ka nagsalita ka ng mga hindi kaaya-aya sa pandinig, tama raw din yun. Walang niya, meron pang isa. Yung daw, nagpapakilalang para sa manggagawa. Di po ba? Abay, tama daw yun. Ay, naging tama yung pagmumura. Ay, naku. Kung kayo, lumapit-lapit kayo rito. Kayo po ba, mga kababayan, sang-ayon po ba kayo? Samantalang tayo dito, mga kababayan, sa totoo lang, ingat na ingat tayo. Maliban na lang kung ang kaharap ko rito, si Maharlika. Di ba? Si Kong Kong, tigas-tigasan mo naman. Ang lambot tuloy, Kong. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali? Ordinaryong Pilipino ako, Mr. Chair. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Vlogger ka No, ay manggagawa ako, Vlogger Mr. ka. Chair. Lahat pa ng ordinaryong Pilipino, vlogger? Mr. Chair, manggagawa ko Madali ako. lang. Si Kong naman kasi, Kong! Mababaw tuloy. No, ay platform ho. Andali So, lang. ordinaryong Pilipino. Kita mo, sandali lang. Salita pa ng salita. Dapat pag sinabing sandali, pinapatayan mo na ng mic Madali Mr. lang. Chair. Vlogger ka Mr. Chair, no other than the highest court of the land. Ito, gunggong ito, mga kababayan. Ito yung sinasabi na yung pagmumura daw ay okay lang daw gamitin. Di ba? As repeatedly said, na hindi po masama ang pagmumura, lalong Kita nyo, hindi daw masama ang pagmumura. Kailan pa nauso na hindi daw masama ang pagmumura? Di ba? lalo na sa mga pampublikong opisyal. Kita nyo, lalo na daw sa mga pampublikong opisyal. Ibig sabihin, yung mga public servant, pwede daw palang mura-murahin. Kung pwede pala, edi minura na lang sana natin si Digong, minura natin si Sara. Kita nyo, tayo, tipid na tipid sa ganun Tapos, sa kanila pala, pwede yun. Tuloy. Especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila. Not the person, but their official functions, Mr. Chair. So yun po ang paninindigan, lalong-lalo na po namin bilang mga manggagawa. Dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media, sa komunidad po, yan ang lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Naku, putik na yan, Yan daw yung lingwahe, mga kababayan. Kailan pa natin naging lingwahe yan? Nagiging lingwahe lang yan, mga kababayan. Kapag nawawala na tayo sa ating yung bang sa sarili. Yung bang sa halimbawa yung galit natin sa ibang tao. Na nangyayari 'yon. Pero hindi pa rin tama. Mali pa rin, 'di ba? Kaya nga pag nag-aaway kayo, ano sasabihin nila? Bakit ka nagmumura? Huwag mo ako mumurahin, hindi mo ako pinapakain. 'Di ba? Nung mga bata tayo, ganun Bakit mo ako minumura? Pag minura mo na yan, away na. So, ibig sabihin, mga kababayan, etong mga grupo nito, away talaga, gusto. Di ba? Di ba? Harap mo nga sa akin yan. Natandaan niyo po ba, mga kababayan, nung mga bata tayo, subukan niyo murahin yung classmate ninyo. Galit na galit yun. Bakit mo ako minumura? Di ba? Pinapakain mo ba ako? Ikaw ba nagpapakain sa akin?
ay suntukan na yon, mga kababayan. So, gano'n ang mga gusto nito. Tignan nyo naman ang mukha nito. Di ba? Hindi naman ako palamura eh. Oh, ang mura ko yung para bang gino-joke ko lang at dinadaan ko sa ibang lengguwahe. Pero yung PI ganon, di ko kayang sabihin ng bibig ko yun lagi. Pero yung mga ito, gusto kasi gulo eh. Oo, gulo ang gusto nila kaya yan. Siguro itong mga ito ay hindi to minahal ng magulang. Sa totoo lang yung ganyang mga klase ng mga tao po, hindi ho nakaranas ng husto na pagmamahal ng magulang. Kung kayo naranasan ninyo yung magkaroon ng magulang na umaalalay at nagtuturo ng tama, ay hindi magiging ganito ang ugali. Di ba? Hindi ho ganyan ang ugali ng mga nagabayan ng magulang. Malamang ho itong mga ito, pinabayaan ng magulang. O maaari din, yun din ang minana nila sa magulang nila. Kaya ganun. Di ba? Kaya ganun. Di ba? Tuloy. Nagagalit. Hindi po kasalanan ng mga vlogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung ano pa mang social media platforms kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ano ga? Nasa tao yan. Nasa tao. Nasa breed mo yan. Yung kung paano ka maging ugali mo sa social media at sa personal. Kasi kung ano yung lumalabas po sa social media na ugali mo, hindi na huyan malayo sa personal. Kung palamura ka sa social media, baka mas masahol pa sa personal. Di po ba, mga kababayan? Yun ho yung pinipilit nila. Ito po ay lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na Mr. Chair. Huwag mo kaming idamay. Yung mga ordinaryong Pilipino na sinasabi mo, huwag mong lahatin. Hindi lahat ng mga ordinaryong Pilipino katulad nyo. Bobo. Tuloy. Galit ako sa mga ganyan eh. Yung mga, wala bang pakundangan sa pagsasalita ng maayos, ng mahinahon. Hindi ba pwedeng makipag-alastasan ka nang nagsasalita ka lang ng malumanay, ng maayos, para mas maintindihan? Di po ba? O ngayon, bakit hindi ka, ganito na lang. Kung yung pala, pwede pala, magmura-mura ka dyan. Murahin mo lahat yung mga tao dyan. Pero meron po ba kayong narinig na magmura sa hearing? Sige nga ho. Kung pwede pala na magmura na lang bakit hindi ka nagmurang inang-ina ka? Di ba? Dapat murahin mo sila dyan. Murahin mo si Abante. Sabihin mo, inang-ina mo, Abante. Di ba? Ganunin mo. Mr. Hindi Chair. ko, Mr. Elijah, hindi ko binabanggit yung lingwahe ng ordinaryong Pilipino. Ang binabanggit ko, lingwahe ng vlogger. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Mr. Chair, Tatandali lang, kasalala pa ako Alright. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali. ordinaryong Pilipino ako, Mr. Hindi, Chair. hindi ka ordinaryong Pilipino. Vlogger ka No, Kung Abante naman So, ibig ba sabihin, mga kababayan, hindi na ho ako ordinaryong Pilipino? Mag-vlog na rin ho kayo para maging special na rin kayo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi talaga. Parang sala. Sala talaga no? Mag-vlog na ho kayo lahat para hindi na ho kayo ordinaryong Pilipino. Sabi nito. Kong, sorry medyo talagang medyo may sabit yan Tuloy. Manggagawa ako, Vlogger Mr. ka. Chair. Lahat pa ng ordinaryong Pilipino, vlogger? Mr. Chair, manggagawa. Lahat pa ng mga barbero, ordinaryong Pilipino? Lahat pa ng mga mga engineer, hindi kayo ordinaryong Pilipino? Ay, nako.
Ito naman si Abanti. Oh. Sandali lang, na may sandali lang. platform ho. Andali So, lang. ordinaryong Pilipino ho, Andali Mr. lang. Chair. Mr. Chair, nabanggit mo kanina na yung profanities, yung insult, yung malicious accusation, kung yan ay sinabi sa kanyang, ang tawag doon, Mga hampas lupa daw kayo, sabi rito. functions bilang public official. Okay yun. Yung sabi mo, di ba? Yung But not on a personal basis. Correct? Sala talaga. Oo, Merly, sala eh. Ayaw, alam nyo naman ako, di ba? O, pagkasala, sala. Eh kahit pakakampi natin o kapanalig natin, pagka may sala, sala. Huwag tayo mangungunsinti. Oo. Pero tama rin naman yung pinaglalaban niya. Di ba? Na easy lang naman yan eh. O, tama ba na magmura? Tama ba na ikaw magmura ka ng magmura karap ng camera at mikropono mo? Tama ba yun? O, mamili ka. Tama o mali. Ganun lang. Huwag na ho yung paikot-ikot na gagamitin pa na. Vlogger ka, di ba? Hindi ka ordinaryong Pilipino. Kayo, OFW ako kayo. Hindi kayo ordinaryong Pilipino. Dahil hindi naman lahat ng Pilipino, OFW. Kanya! Di ba? Tama, hindi na disiplina. Yun na nga. Yan. Yes, Mr. Chair. Sabihin natin, naniniwala ako dyan. Pero hindi naman niya sinabi yan sa akin on my public functions official functions. It is a personal accusations on me, Mr. Elijah. I cannot, Mr. Chair, can I Kasi kung ako sa'yo, wag mo nang pansinin yung mga yan. Ang mo na lang yung kanilang fake news. Kasi lumalabas kasi dyan parang gusto mo lang linisin yung pangalan mo Dito ba? Parang gusto lang linisin ni Kung yung pangalan niya. Pero kung ang atake nito ay doon sa mga ginagawa nilang ka-fake newsan, malamang mga kababayan. Malamang. Hindi makakapalag yung mga yan. Di ba? I cannot speak on behalf of Miss Joey, Mr. Chair. Inaano ko lang yung Siyempre, hindi ka naman magsasalita para sa kanya. sinabi mo. I don't know the specifics of what Miss Joey said. Be that as it may, Mr. Chair, kung yung pong mga binanggit niya ay nakapatungkol po sa official function, then it is warranted. If it pertains to the personal po na buhay, then it is unwarranted. Naiintindihan po namin yung predicament, Mr. Chair, ng mga congressman natin, ng mga public official natin na talagang nasa scrutiny ng taong bayan. Pero hinihingi rin po Hindi, ganito lang naman kasimple. Huwag na natin palalimin pa. No? Huwag na natin palalimin pa. Kasi masyado kayo nakapokus sa mga government official tulad ni Abante. Kaya ngayon, ginagamit ninyo yung salita na pwede nyong batikusin sila, gamit-gamit yung inyong karapatan bilang malaya ang pagpapahayag ng inyong nais sa mga yan. Hindi nga ho yung pwede yun. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, it's okay to disagree. Diba? But don't let your hate overcome your humanity. Sabi ni Pangulo yun Diba? So kapag na-overcome na yung pagiging Pilipino mo, wala na. Diba ba? Yun lang ho yun. Napakasimple na sinabi ni Pangulo. Okay lang yan, bumatikos kayo, malaya kayo. Pero kapag lumalabis na, hindi na ho nagiging tama. Ano ho yung labis? Yung bang nagsasalita na kayo ng hindi ka nais-nais? Nagsasalita na kayo ng mga nakakasakit na sa pandinig ng mga makakarinig. Yung bang akalain ng mga bata, tama yung pagmumura. Yung bang akala ng mga bata, okay yun. Yung pagmumura kasi nakikita sa inyo. Sabi nga doon sa isang commercial noon, ang gawaing masama sa mata ng bata, nagiging tama. Ganun lang Napakasimple lang Kapag ka po ba mali, dapat gayahin natin. Di po ba dapat yung mali, dapat yun tinatanggal at palitan ng tama. Kapag ka nagkamali, itama. Ganun lang kasimple. Ewan ko sa mga to. Palibasa, mga gunggong to Sorry naman sa salitang gunggong,
Diba DJ Byron? Nandiyan ba si DJ Byron? Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang at tinawid lang natin tong live natin. At kita-kita po tayo bukas. Ano po? Try natin na makapag-live ng medyo maaga-aga. Opo. So mga kababayan, hanggang dito na lang ang ating pinamagatang tumanda ka ng walang pinagtatandaan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.